2 araw lamang kailangan ng ama ni Ariana para makakuha ng special license para sa kasal nila ni Lori. Habang naghihintay ng wedding day, pinatira siya sa hotel kung saan binantayan siya ng isang bodyguard at 2 katulong. Kailangan daw niyang maprotektahan habang nakikipag-areglo ang ama niya sa pamilya ng Faro. Galit na galit daw si Michael at gusto siyang makaharap, ngunit dito pinagbigyan ng ama. Ang pinalabas ni Francisco, niligtas siya ni Lori sa kamay ng kidnapper na hindi napangalanan. Tinago nito lahat ng impormasyon tungkol sa abandonadong kotse, kaya wala nang maituturong suspect. Kapag lumabas ang balita na nagpakasal siya sa kanyang rescuer, iisipin ng mga tao na pagtanaw niya yun ng utang na loob. Makakabawas daw iyon sa kahiyan ng pamilya Villaruel. 2:00 na ng hapon at anumang oras, darating na si Lori para sunduin siya. Nakakalungkot na ang pinangarap niyang mala fairy tale na kasalan ng bata pa siya ay magiging lihim na lamang sa loob ng isang masikip na bulwagan na dadaluhan lamang 5 katao, ang mga magulang niya, ang kanyang yaya Benita at 2 saksi. Kung gaano kagarbo ang gown niya sa naunsyaming kasal nila ni Michael, gano'n naman kasimple ang suot niya ngayon. It was a knee-length, plain white, off-shoulder dress with tiny flower decorations along the straps. Ipinasod ng isang katulong kanyang buhok na pinamulitaan ng ilang crystal beads, saka nito nilagay ang belo. Siya na mismo naglagay ng kanyang makeup at sinuot niya ang pearl set na dating pag-aari ng namayapa niyang ina. Nandiyan na si Kuya Lori, ana isang katulong na sumilip sa pinto. Huminga siya na malalim at marahang tumayo. Kinakabahan siya sa nananapit niyang kasal, ngunit hindi siya natatakot gaya na nararamdaman niya noong araw ng kasalsanan nila ni Michael. Wala siyang dapat ipag-alala dahil meron na silang kasunduan. Pagkatapos ng 6 na buwan, matatapos din ang lahat. As she stepped out of the room and saw him standing beside the couch, she was mesmerized by his gorgeous appearance. Wearing an elegant white suit with a corset on his chest, and his hair neatly combed with some strands falling at the sides of his forehead, he looked exactly like the perfect prince she had been dreaming of. Ready? Tanong nitong nakataas ang isang kilay na siguro napansin ang kanyang pagkatulala. Embarrassed, she struggled to get back to her senses. Iniabot nito ang bouquet ng white roses at inabot ang kanyang kamay. Hindi man lang nito pinuri ang kanyang itsura kaya't bahagya siyang na-disappoint. Sanay kasi siyang pinupuri na sino mang lalaking makakita sa kanya kapag nakaayos siya para sa isang okasyon. 1 oras silang na-traffic sa highway at sa haba ng oras na yon, wala ni isang nagsalita sa kanila. Gaya niya, pinipilit pa rin itong tanggapin ang kasalang kapwa nila hindi ginusto. Let's go! Halos pabulong na lamang ang boses nito nang alalayan siya papasok sa maliit na bulwagan kung saan nadatnan nilang naghihintay ang judge at 5 panauhin. Napansin niyang parang nais ng maluhan ni Lori, ngunit ayaw lang nitong ipahalata. His sadness went through her conscience, but it was too late to back out. Napakatahimik ng lahat habang nakaupo sila sa harapan ng judge at kasalukuyan silang sinisermonan tungkol sa pagpapakasal. Maya-may narinig niyang pagkikbi ng kanyang yaya. Nalulungkot marahil ito sa kinasapitan niya. Hindi lang nito alam na para sa kanya, bendisyon ng kalangitan ang nangyaring yon dahil natakasan niya ang miserable sana niyang buhay kasama si Michael. When they were asked to rise for the exchange of rings, her face flushed in embarrassment. Nakalimutan niyang asikasuhin yon. Nakahinga siya na maluwag nang dumating ang babaeng may hawak na cushion kung saan nakapatong 2 singsing. Kinuha ni Lori ang mas maliit at sinuot sa nanginginig niyang daliri. Sinuot din niya sa daliri nitong isa at nang magtamang kanilang paningin, parang biglang lumiwanag ang mga mata ng lalaki. Hindi gaya kanina na parang pasan nitong daigdig. Isang munting ngiti ang gumuhit sa mga labi nito at marahan siya nitong hinalikan. Akala niya ay sa pisngi lamang, ngunit sa mga labi niya dumapo ang bibig nito. It was a brief kiss but enough to awaken every nerve of her being. It felt warm, soft, gentle, yet strong and hard at the same time. Halos di siya makatayo ng tuwid nang lumayo na ito sa kanya. Sa restaurant sila nagsalo-salo. Wala ang mga pinapangarap niyang mga naglalakihang cake at magdamagang sayawan. Wala rin ang masasayang mga bisita na bumabati sa kanila at nagbibigay ng regalo. Naiiyak siyang isipin na naglahong parang bula ang mga pantasya niyang iyon. Ganon lang at isa-isa nang nagpaalam ang lahat sa kanila.
Mula sa araw na yon, doon na siya sa bahay ni Lori titira at naroon na rin ang mga gamit niya. Narinig pa niyang binalaan ng kanyang ama ang asawa niya na kapag niloko siya nito, hindi nito mapapatawad ang manugang, bagay na nagpakaba sa kanya. Madilim na makauwi sila at gaya ng hiniling niya, naglaan to ng isang kwarto para sa kanya, sa tabi mismo ng silid nito. Isang palapag lamang ang bahay ni Lori ngunit may 4 na kwarto, bukod pa sa sala at kusina. Kakasya na raw ng isang maliit na pamilya. Nandyan na ang mga gamit mo, imporma ni Lori sa kanya bago siya pumasok sa kwarto. Inayos na kahapon ng yaya mo? I'll just take a shower. Tumango siya at hinintay itong umalis bago niya sinara ang pinto. Naligo siya at pinatuyo ang kanyang buhok. Isang manipis na night dress lamang ang kanyang sinuot dahil batid niya ang kasunduan nila ni Lori. Kinakabahang umupo siya sa kama habang naghihintay. Naalala niya ang hubad na katawan noon ng lalaki nang pumasok to ng banyo kung saan siya nakagapos. He had those beautiful muscled arms, wide chest and 6-pack abs. Dati isang bangungot yun sa kanya, subalit ngayon habang nagbabalik ang isipan niya, sa sandaling iyon ay napapangiti siya. Ilang minuto nang lumipas ngunit hindi pa nito dumating. Baka nalimutan nito ang kasunduan nilang iyon. Kung magkaganon dapat siyang matuwa. Ngunit bakit parang hindi? Nakarinig siya ng tinig mula sa labas. Sumilip siya at nakita si Lori na nakikipag-usap sa isang middle-aged na babaeng nakasuot ng malaking eyeglasses. Kahapon pa raw siya tumatawag sa'yo, pero di mo siya sinasagot, anang babae. Damn! Anas ni Lori na hinahaplos ang noo. Mukhang malaking suliranin ang dala ng babaeng iyon. Alam na ba niya? Kumalat kaninang balita sa opisina. May nakikita raw sa iyong mga kasamang nakabelo. Imposibleng di umabot sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay ni Ariana. Hindi niya alam kung sinong pinag-uusapan ng mga ito, ngunit parang masama ang kutob niya. I'll go see her right now, ani Lori. Kakausapin ko siya? Kung bakit kasi hindi mo muna siya kinausap bago ka nagpakasal eh? Girlfriend mo naman siya. Siya dapat ang una nakaalam. Napamalagat si Ariana. May girlfriend pala ito? Kung bakit di na to yun binanggit sa kanya noon. I tried, but I didn't know how to tell her. I was such a coward. Of course you are, she said against clenched teeth as she pushed the door closed. Ayaw niya nang marinig pa ang pinag-uusapan ng mga to. Nagkahalo-halo na tuloy ang nararamdaman niya. Hindi niya mapigilang makonsensya para sa isang babaeng nasaktan pala niya. Higit pa roon, bakit parang naiinis siya? Bakit parang masakit tanggapin na kailanman hindi mapapasa kanya ang puso ni Lori dahil meron na pala tong ibang minamahal? Siguradong malaking gulong kahahantungan nito. Kung alam lang sana niyang may nobya si Lori, tumakas na lamang sana siya papuntang Paris gaya ng suhestyon ng kanyang madrasta. Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Lori nang pumasok siya sa kwarto ni Ariana at naabutan tong mahimbing ng natutulog. Kahit ang lampshade lang ang nagbibigay liwanag sa silid, kitang-kita pa rin niya bawat detalye ng malaanghel nitong mukha. He remembered his first sight of her, that beautiful naked body that haunted his dreams ever since. Many times he dreamt of touching those soft curves and kissing those luscious lips, but then he would wake up to find his bedside empty. Maraan siyang umupo sa tabi nito at hinilang kumot hanggang sa dibdib nito. Sa suot nitong manipis na night dress, halos nakikita niya na ang hubad nitong katawan. He could have her now, as they had agreed upon in exchange for this marriage. But somehow he could not find the guts to disturb her sleep. He reached out over her head and lightly brushed the strands of soft hair flowing over the pillow. Di siya makapaniwalang may asawa na siya, at isang napakagandang babae na anak ng matapang na police chief at masungit na abogado. Hindi niya matukoy kung swerte bang dumapo sa kanya o saan damakmak na kamalasan. Nagulat siya na makarinig siya ng mahinang ungol mula sa dalaga at hinawakan ito ang kanyang kamay. Akala niya nagising na ito, ngunit nang tingnan niya, nakapikit pa rin to at may ibinubulong. My prince, you've come to my rescue. Do not leave your princess again. Yun lamang at muli itong nanahimik. Ilang sandali pa bago rumihistro sa isip niya ang sinabi nito at hindi niya napigilang matawa. Kung di lang 10 oras ng gabi malamang, mapabunghalit siya ng tawa. Sa kabila pala ni pinapakita nitong sophistication, may tinatago pala tong childish fantasies. Isang minuto ang nakalipas,
Bago niya napahinto ang sarili sa pagtawa. There was something about this woman that struck him the very first time he met her. Ito palang yatang babaeng nakapagpatawa sa kanya, isang bagay na nalimutan niyang gawin sa loob ng mahabang panahon. Nang sunduin niya ito para sa kanilang kasal, pakiramdam niya, para na rin siyang pumasok sa bilangguan. Ngunit nang magpalitan sila ng singsing at tumitig siya sa mata nito, biglang gumaan ang pakiramdam niya, na para bang hinahaplos itong kalungkutan at bait na naroon sa kanyang puso sa loob ng mahabang panahon. Huminga siya ng malalim at marahang tumayo, saka siya muling umupo sa single couch malapit sa bintana. Hindi dapat mahulog ang loob niya kay Ariana. Kahit hindi nito sabihin, alam niya, ginamit lang siya nito para matakasan ng 1 taon siguro, ay labis itong kinamumuhian. Sa puntong mas pinili pa nitong magpakasal sa isang estranghero. Anyway, pagkatapos ng 6 na buwan maghihiwalay rin sila at masisimulan na rin niyang muling ituwid ang kanyang buhay. Naalala niyang kasintahan niyang si Chloe. Gaya ng inasahan niya, 2 sampalang sinulubong nito sa kanya nang dalawin niya to sa inuupahan nitong apartment. Awang-awa siya sa itsura kanina ng babaeng umiiyak at hindi mapatahan. Sa kabila ng kabaitan nito na kahit 2 beses sa 1 buwan na lang na magkita sila, pilit itong iniintindi ang kanyang sitwasyon. Nagawa niya pa tong saktan. Tired and confused, he leaned back on the couch and closed his eyes. Hindi pa pala yun ang huli sa mga problema niya. Kapag nalaman ni Louie na ikinasal siya, siguradong magwawala iyon. Maging ang tiyahin niyang si Lourdes, siguradong magugulat at sasermonan siya ng ilang oras. Napakalaking gulo talaga nitong napasok niya. Ngunit nangyari na ang lahat. Pagmulat ni Lori ng kanyang mga mata, nasilaw siya sa sinag ng araw. Nakatulog pala siya ron sa silid ni Ariana. Rubbing his eyes, he slowly stood up and felt something fall on his feet. Nang tingnan niya isang manipis na kumot yon, marahil binalabal sa kanya ng asawa habang siya ay natutulog. Napangiti siya nang pinulot yon at tinupi saka binalik sa kama. Wala na doon si Ariana at naniligpit na rin ito ang pinagtulugan. Kahit pala napapalibutan to ng mga katulong, marunong pa rin to ng simpleng gawaing bahay. Naligo siya at nagbihis bago pumunta ng kusina para sana magkape. Nang masilip niya mula sa bintana si Ariana, may hawak na gardening scissors. Natatakot siya na baka masugatan itong sarili at malagot siya sa ama nito kaya nagmamadali siyang lumabas. "What are you doing with that scissors? Ibaba mo yan?" Napakatalas na mga mata. Sinulyapan siya nito bago tinuloy ang ginagawa. Nilapitan nito ang mga damong matagal nang napabayaan. Sa suot nitong maiksing shorts at tank top, nagmukha itong teenager. "Pasalamat ka sa akin at pagagandahin ko tong bakuran mo," anito. Nagtaka siya sa mataring nitong tono. Parang galit ito sa kanya. "I am telling you, delikado yan. Ipapalandscape ko na lang kung nababalisa ka. You don't know anything about me, Engineer Jurado. Wala kang alam kung anong kakayahan ko." Lori found himself smiling, once again amused of her. "Paano man nalaman na engineer ko? Naghahalongkat ako sa kwarto mo kagabi at nakita ko ang picture niyo ng girlfriend mo." Nagulat siya nang batuhin siya nito na maliit na sangka, saka pinagugunting ang mga damo na parang pinanggigigilan yon. Iyon palang kinagagalit nito. He laughed out loud. "So my wife is the jealous type." "Hindi ako nagsiselos." Muli siya nitong binato ng dahon at binitawan ng malaking gunting. "Yung girlfriend mong iniisip ko, kawawa naman siya. Kung sana sinabi mo noon, naghanap na lang sana kung ibang gustong magpakasal sa akin. At ipinakulong mo sana ang kapatid ko?" Tumiim ang kanyang mga labi. "Probably. Dapat lang naman talaga siyang maturuan ng leksyon. Kung patuloy mong pagtatakpan yung kapatid mo, mas malaki pang problema ang dadalhin niyan sa'yo." Nakaramdam siya ng pagkairita. "Don't judge my brother like you know anything about him." Aniya, na nalimutan ang ginawa nito ni Louie noong araw na nagkakilala sila. "I don't have to know him well to tell that he is wrong. He needs to be disciplined." "Ginagawa kong lahat para disiplinahin ang kapatid ko. You don't have to remind me." Akala niya makikipagtalo ito, ngunit pinulot lang nitong gunting at muling tinabas ang mga damo. Aalis na sana siya nang may marinig siyang paparating na yabag. "Kuya!" Nagulat siya sa malakas na sigaw ni Louie. Paglingon niya, mabilis nang lumapit sa kanya. "Totoo bang pinakasalan mo yung babaeng na regalo ko sa'yo? Sabi mo hindi ka magpapakasal kahit kanino.
Bakit ka nagsinungaling sa akin? Panandalian siyang nagitla. Hindi niya gusto ang tono nito. Huwag mo akong pagsasaritaan ng ganyan. Baka nakakalimutan mong ikaw ang may kasalanan nito. Sana, inamin mo na lang na akong may kasalanan. Matalim na tong tiningnan. Sa tingin mo ba buhay ka pa ngayon kung sinabi kong totoo? Sumusobra na yung kalokohan mo, Louie, and this time, nagkamali ka ng biniktima. Sumama siya sa akin. Hindi ko siya kinidnap. Depensa nito. Talaga? Biglang sabahan ni Ariana na nooy sa tabi na pala niya at matapang na umarap kay Louie. Dahil ba sumama ako sa'yo, may karapatan ka ng igapos at hubaran ako? Malaki ang atraso mo sa akin, bata ka. Hindi ako bata, sigaw nito. Fine, isip bata kung ganon. Clutching her around the waist, Lori gently pulled her away. He knew Louie's temper. Kahit babae, sinasapak nito. That's enough. Sirain mo na lang ang mga halaman doon. She struggled out of his grip and walked away. Binalikan nga nito ang mga damo at muli yung pinanggigilan. Nang tingnan niya si Louie, nandilisik ang mga mata nitong nakatingin kay Ariana. Hindi niya yung dapat ipagwalang bahala. Hindi pa niya nalilimutan ng minsan binuhusan nito ng sopas ang babaeng kasama niya noon sa restaurant. I am warning you, Louie. Do not lay a finger on her. Kung ayaw mo, ibalik kita sa center. Parating naman asik ng kanyang kapatid. Gusto mo ako mawala sa buhay mo, kaya mo ako dinadala doon. Sarili mo lang kasing iniisip mo. Hindi na siya nakapagtimpi at hinablot ang braso nito. Sa tingin mo ba, selfishness nung inako kong kasalanan mo? Sa tingin mo ba, ginusto ko magpakasal sa babaeng hindi ko man lang kakilala? Sinakripisyo kong pagkabinata ko para lang mapagtakpan ka. At ngayon sasabihan mo akong makasarili? Nagtitigan silang magkapatid, mata sa mata. Akala niya lalaban to. Ngunit tinabig lang nitong kanyang kamay at nandilisik ang mga matang tumalikod at lumakad papalayo. San ka pupunta? The sight of his aunt interrupted him. Kasama pala nito si Louie. Siguradong mahuhuli siya sa trabaho nito sa mahabaan nitong pagsisermon. Pasok ka sa loob, mag-uusap tayo. Anang tita Lourdes niya. Napakamot siya sa ulo. Nang si Ariana naman ang tumapik sa kanyang braso. Huwag mo namang ipamukha sa akin. Kung gaano ka kamiserabling pakasalan mo ko, hindi ko rin to ginusto. Halos magdilim ang kanyang paningin. Parang ang sarap pagsasakalin ng mga taong nakapaligid sa kanya. I was merely explaining to my brother. It was nothing personal. Oo nga, pero hindi mo kailangan iparinigin sa akin. Bakit? Nakaka-offend ba? Lumakas ang kanyang boses. Nakaka-insulto ba sa status mo na kailangan pang mamilit ng tao para lang pakasalan ka? Ngayon pa lang tanggapin mo nang hindi lahat ng lalaki sa mundo magkaka-interes pakasalan ka. Kahit ikaw pa ang pinakamagandang babae sa buong mundo, hindi mo hawak ang damdamin ko. You have no idea how miserable I feel right now. He was gasping furiously. Mula na mapag-usapan ng kasalang iyon, noon lang niya na ilabas ang sama ng loob. Ngunit nang makita niyang naluluhan nitong mga mata, tila biglang may kumurot sa kanyang puso. Di niya inakalang masasaktan ito. Pagtiisan mo na lang ako ng 6 months, anang babae at saka pumasok ng bahay. He drew a deep breath and cursed himself. Nasobrahan yata ang mga nasabi niya. Nakalimutan niyang kasalanan ni Louie kung bakit napadpad sila sa ganong sitwasyon. 2 araw lang kailangan ng ama ni Ariana para makakuha ng special license para sa kasal nila ni Lori. Habang naghihintay ng wedding day, pinatira siya sa hotel kung saan binantayan siya ng isang bodyguard at 2 katulong. Kailangan daw niyang maprotektahan habang nakikipag-areglo ang ama niya sa pamilya Navarro. Galit na galit daw si Michael at gusto siyang makaharap, ngunit hindi ito pinagbigyan ng ama. Ang ipinalabas ni Francisco, niligtas siya ni Lori sa kamay ng kidnapper na hindi napangalanan. Tinago nito lahat ng impormasyon tungkol sa abandonadong kotse kaya wala nang may tuturong suspect. Kapag lumabas ang balita na nagpakasal siya sa kanyang rescuer, iisipin na lamang ng mga ito na mga tao na pagtanaw niyo ng utang na loob. Makababawas din yun sa kahiyan ng pamilya Villaruel. 2:00 na ng hapon at anumang oras, darating na si Lori para sunduin siya. Nakakalungkot na ang pinangarap niyang mala fairy tale na kasalan ng bata pa siya ay magiging lihim na lang sa loob ng isang masikip na bulwagan na dadaluhan lang ng 5 katao. Ang mga magulang niya, ang kanyang yaya Benita at 2 saksi. Kung gaano kagarbo ang gown niya sa naunsaming kasal nila ni Michael, ay gano'n naman kasimple ang suot niya ngayon.
It was a knee-length, plain white, off-shoulder dress with tiny flower decorations along the straps. Pinusod na isang katulong ang kanyang buhok na pinamlamutian ng ilang crystal beads sa kanito nilagay ang belo. Siya mismo naglagay ng kanyang makeup at sinuot niyang pearl set na dating pag-aari ng namayapa niyang ina. Andiyan na si Kuya Lori. Ana isang katulong sumilip sa pinto. Huminga siya na malalim, marahang tumayo. Kinakabahan siya sa nalalapit niyang kasal, ngunit hindi siya natatakot gaya ng nararamdaman niya nung araw sana nila ng kasal nila Michael. Wala siyang dapat ipag-alala dahil meron na silang kasunduan. Pagkatapos ng 6 buwan, matatapos din ang lahat. As she stepped out of the room and saw him standing beside the couch, she was mesmerized by his gorgeous appearance. Wearing an elegant white suit with a corset on his chest and his hair neatly combed with some strands falling at the sides of his forehead, he looked exactly like the perfect prince she had been dreaming of. Ready? Tanong nitong nakataas ang isang kilay na siguro napansin ng kanyang pagkatulala. Embarrassed, she struggled to get back to her senses. Iniabot nito ang bouquet of white roses at tinabot ang kanyang kamay. Di man lang nito pinuri ang kanyang itsura kaya bahagya siya na-disappoint. Sanay kasi siyang pinupuri na sino mang lalaking makakita sa kanya kapag nakaayos siya para sa isang okasyon. Isang oras silang na-traffic sa highway at sa haba ng oras na yun wala ni isang nagsalita sa kanya. Gaya niya, pinipilit pa rin itong tanggapin ang kasalang kapwa nila hindi ginusto. Let's go! Halos pabulong na lang ang boses nito nang alalayan siya papasok sa malit na bulwagan kung saan nadatnan nilang naghihintay ang judge at 5 panauhin. Napansin niyang parang nais maluhan ni Lori, ngunit ayaw nitong ipahalata. His sadness went through her conscience, but it was too late to back out. Napakatahimik ng lahat habang nakaupo sila sa harapan ng judge at kasalukuyang sinasermonan tungkol sa pagpapakasal. Maya-may narinig niyang paghikbi ng kanyang yaya. Nalulungkot marahil to sa kinasapitan niya. Hindi lang nito alam na para sa kanya bendisyon ng kalangitan ang nangyaring iyon dahil natakasan niyang miserable sana niyang buhay kasama si Michael. When they were asked to rise for the exchange of rings, her face flushed in embarrassment. Nalimutan niyang asikasuhin yun. Nakahinga siya na malalim nang dumating ang babae. May hawak na cushion kung saan nakapatong ang 2 singsing. Kinuha ni Lori ang mas maliit at sinuot sa nanginginig niyang daliri. Sinuot din niya sa daliri nitong isa at nang magtamang kanilang paningin, parang biglang lumiwanag ang mata ng lalaki. Di gaya kanina, parang pasa nito ang daigdig. Isang munting ngiti ang gumuhit sa mga labi nito at marahan siya nitong hinalikan. Akala niya ay sa pisngi lamang ngunit sa mga labi niya, dumapo ang bibig nito. It was a brief kiss but enough to awaken every nerve of her being. It felt warm, soft, gentle, yet strong and hard at the same time. Halos hindi siya makatayo ng tuwid nang lumayo na to sa kanya. Sa restaurant sila nagsalo-salo. Wala na mga pinangarap niyang mga naglalakihang cake at magdamagang sayawan. Wala rin ang masayang mga bisitang bumabati sa kanila at nagbibigay ng regalo. Naiiyak siyang isipin na naglahong parang bula ang mga pantasya niyang mga yon. Ganon lang at isa-isa na nagpaalam ang lahat sa kanila. Mula sa araw na yon, doon na siya sa bahay ni Lori titira at naroon na rin ang mga gamit niya. Narinig pa niyang binalaan ng kanyang ama ang asawa niya na kapag niloko siya nito, hindi nito mapapatawad ang manugang, bagay na nagpakaba sa kanya. Madilim na makauwi sila at gaya ng hiniling niya, naglaan to ng isang kwarto para sa kanya, sa tabi mismo ng silid nito. Isang palapag lamang ang bahay ni Lori at may 4 na kwarto, bukod pa sa sala at kusina. Kakasya na ron ng isang maliit na pamilya. Nandiyan na ang mga gamit mo? Imporma ni Lori sa kanya bago siya pumasok sa kwarto. Inayos na kahapon ng yaya mo. I'll just take a shower. Tumango siya at hinintay itong umalis bago niya isinara ang pinto. Naligo siya at pinatuyo ang kanyang buhok. Isang manipis na night dress lamang kanyang isinuot dahil batid niya ang kasunduan nila ni Lori. Kinakabahang umupo siya sa kama habang naghihintay. Naalala niya ang hubad na katawan noon ng lalaki nang pumasok to ng banyo kung saan siya nakagapos. He had those beautiful muscled arms, wide chest, and 6-pack abs. Dati isang bangungot yun sa kanya, subalit ngayon, habang nagbabalik sa isipan niyang sandaling iyon, napapangiti siya. Ilang minuto nang lumipas, ngunit di pa rin to dumating. Baka nalimutan ng kasunduan nilang yon. Kung magkagaroon, dapat siyang matuwa, ngunit bakit parang hindi? Nakarinig siya ng tinig mula sa labas.
Sumilip siya at nakita si Lori nakikipag-usap sa isang middle-aged na babae na nakasuot ng malaking eyeglasses. Kahapon pa raw siya tumatawag sa'yo pero hindi mo siya sinasagot. Anang babae. Damn! Anas ni Loring hinahaplos ang noo. Mukhang malaking suliranin ang dala ng babaeng yon. Alam na ba niya? Kumalat kaninang balita sa opisina. May nakakita raw sa iyong kasamang nakabelo. Imposibleng hindi umabot sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay ni Ariana. Di niya alam sinong pinag-uusapan ng mga to, ngunit parang masama ang kutob niya. I'll go see her right now, ani Lori. Kakausapin ko siya. Kung ba't kasi, di mo muna siya kinausap bago ka nagpakasal eh. Girlfriend mo siya. Siya dapat ang una nakaalam. Napamulagat si Ariana. May girlfriend pala ito. Kung ba't di nito binanggit sa kanya noon. I tried. Ines na sagot ni Lori. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Napakaduwag ko noon. Of course you are, she said against clenched teeth at she pushed the door close. Ayaw niya nang marinig pa ang pag-uusapan ng mga to. Nagkahalo-halo na tuloy ang nararamdaman niya. Di niya mapigilang makonsensya para sa isang babaeng nasaktan pala niya. Higit pa ron, ba't parang naiinis siya? Ba't para masakit tanggapin na kailanman hindi mapapasa kanya ang puso ni Lori dahil meron na pala tong ibang minamahal? Siguradong malaking gulong kahantungan nito. Kung alam lang sana niyang may nobya si Lori, tumakas na lamang sana siya papuntang Paris, gaya ng suhestyon ng kanyang madrasta.